Nakapanood ka na ba ng marathon? Sa simula, ang saya, ang dami sumisigaw, may energy ang mga runners. Parang ang dali lang. Pero ang pinaka nakakabilib na part, hindi yung mabilis sa umpisa, kundi yung mga nakakatapos sa kabila ng hirap. Yung pawis na pawis, pagod na pagod, pero nakatapos pa rin. Hindi lang sila tumakbo, kundi nagpatuloy sila hanggang dulo. Alam mo si Pablo, nung malapit na ang katapusan ng buhay niya, sumulat siya ng mga salita na punong-puno ng tapang at katiyakan. Sa 2 Timothy 4:7-8, sabi niya, nakipaglaban ako sa isang mabuting laban. Natapos ko na ang takbuhin, nanatili ako sa pananampalataya. Kaya't nakalaan na para sa akin ang putong ng katuwiran. Hindi lang ito isang pamamaalam, kundi ito ay paanyaya. Ito ay isang challenge sa ating lahat na hindi lang tayo mabuhay na may passion sa umpisa, kundi tatapusin talaga natin ang ating takbuhin. Nakakalungkot kasi maraming tao ang naniniwala na ang success, ang halaga o ang value ng buhay ay nakabase lang sa kung ano ang sinimulan mo. Ang inisip nila, basta nagsimula sila ng may sigla, may pangarap, may plano, okay na yun. Kaya marami tuloy ang hindi nakakatapos. At kasama rito, ang ilang mga Kristiyanong dati ay nag-aalab sa pananampalataya. Punong-puno ng apoy at pagmamahal kay Lord, pero habang tumatagal, nagiging routine na lang ang lahat. Ang dating joy niya sa paglingkod, ngayon parang obligasyon na lang. Ang dating galak sa pagsamba, ngayon parang burden na lang na hinihila mo yung paa mo paglinggo. Kaibigan, kapag hindi natin binantayan ng puso natin, baka hindi tayo makatapos ng takbuhin. Kaya nga dapat nating alalahanin na hindi lang tayo tinawag ng Diyos para magsimula ng maganda, kundi para tapusin ito na may katapatan. Ngayong linggo, nasa huling bahagi na tayo ng ating series na Made for More. At ang title ng message natin ngayon ay Finish Well. Paalala ito na kung ano man ang sinimulan ng Diyos sa iyo, nais niya itong tapusin. Hindi ka nilikha para lang maging magaling sa simula, kundi para makarating hanggang dulo ng iyong karera. Kung ikaw ay estudyanteng pagod na sa deadlines at requirements, tandaan mo, hindi lang diploma ang hinahabol mo, kundi ang destiny mo. God is shaping your future. Hindi lang mahalaga ang magandang simula, kundi mas mahalaga kung ano ang matatapos mo. Kung ikaw ay magulang na tahimik na nagsasakripisyo, nagtitiis, nagmamahal, alalahanin mo na ang ginagawa mo ay higit pa sa pagpapalaki ng anak mo. Kung hindi, naguhubog ka ng kaluluwa para sa Panginoong Yesus. Tapusin mo ito na may pagmamahal at pagtsatsaga kasi yan ang tunay na success. Kung ikaw ay leader na may dinadalang bigat na hindi alam ng iba, tandaan mo na ang katapatan mo ay may epekto. Hindi man palaging nakikita ng tao, pero nakikita ka ng Diyos. Yan, tapusin mo ng may integrity ang takbuhin mo dahil ang katapatan mo ay isang magandang legacy. Kung ikaw ay manggagawa o professional na parang ordinaryo na lang ang araw-araw, naku, alalahanin mo na yung trabaho mong ginagawa ng buong puso ay worship mo yan sa Diyos. May halaga yan sa langit. Tapusin mo yan na may kahusayan. Diyan ka makapag-iiwan ng magandang halimbawa ng isang tagasunod ng Panginoon. Kung ikaw naman ay mananampalatayang dati mainit, pero ngayon tila nalalamig na, alalahanin mo na ang simula mo ay hindi sayang. Merong grace na sapat para sa iyo. Tinatawag ka pa rin ng Diyos pabalik. Hindi lang mahalaga na nagsimula ka sa pananampalataya, kundi tapusin mo ito sa pananampalataya din hanggang dulo. Yan ang tunay na victory. Kaya kapatid, huwag ka bibitaw. Tapusin mo ang mensahe na ito dahil maaaring ito na mismo ang kailangan mo upang maitama ang direksyon mo, maibalik ang apoy mo, at muling makita ang finish line na para sa iyo. Sama-sama nating tuklasin kung paano hindi lang mabuhay ng maayos, kundi magtapos ng tapat at matagumpay. Finish well, kaibigan. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon
na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Hesus, ay inaanyahan ka namin i-declare mo ito publicly. Kung sinasabi mo nag-accept ka na kay Lord, nako, ngayon na yung panahon para sabihin mo sa buong mundo na ikaw ay tagasunod na ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng baptism. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Sumali ka din every Monday sa ating D-Group Leaders Training. Panahon na para humakbang ka ng pagsunod sa panawagan ng Diyos sa iyo. Mag-register ka lang sa link na naroon dyan sa description. So, paano ba tayo makakatapos ng maayos sa ating takbuhin? Una, fight the good fight. Pangalawa, finish the race. At pangatlo, keep the faith. So, pag-usapan natin muna ang una, fight the good fight. Sabi ni Pablo sa 2 Timothy 4:7, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaibigan, gusto kitang tanungin muna. Sa buhay pananampalataya mo ngayon, sa tingin mo, ikaw ba ay lumalaban? O baka naman nasa gilid ka na lang, pagod, sugatan, at parang gusto mo nang sumuko. Ano ba ibig sabihin ng fight the good fight? Si Pablo ang sumulat nito sa huling bahagi ng kanyang buhay. Hindi siya nagyayabang. Ito ay declaration ng isang taong lumaban ng tama at natapos ng may tagumpay. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Yun ang sabi niya. At pansinin mo, sabi niya pa, mabuting laban. Hindi lang siya basta lumaban, kundi mabuting pakikipaglaban. Hindi ito pakikipag-away sa kapwa o sa chismis o dahil sa pride. Hindi. Ito yung klase ng laban para manatiling tapat sa Diyos. Kahit mahirap. Ito yung laban sa kasalanan, laban sa temptation, laban sa takot, laban sa pagod, laban sa discouragement. Sabi nga sa Hebrews 12:1, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. At tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Ayon sa talata, bakit tayo makikipaglaban ng mabuting laban? Dahil may takbuhing nilagay sa harapan natin, ang Diyos. Ang ibig sabihin, hindi natin mararanasan ang fulfillment ng buhay natin kung hindi natin ito magagawa. Ang ibig sabihin ay hindi magiging normal ang buhay mo kung aabandonahin mo ang takbuhin na ito ng Diyos. Mawawalan ka kasi ng saysay o purpose. Kapag inabandona mo ang takbuhin ng Diyos, parang gumigising ka araw-araw na hindi mo alam kung bakit. May trabaho ka pero hindi ka fulfilled. May pamilya ka pero pakiramdam mo kulang ka pa rin. Bakit? Kasi hindi lang trabaho ang dahilan ng buhay mo. May takbuhing espiritual na iniwan ng Diyos para sa iyo. Manghihina ka din sa pananampalataya kapag hindi mo tinatakbo ang calling mo. Madali kang lamunin ng kasalanan at kompromiso. Parang nawawala ang passion. Yung dating on fire, ngayon burnout o nanlalamig na. Mawawalan ka din ng direksyon. Naranasan mo na ba ma-out of place sa isang event o trabaho? Ganyan ang pakiramdam ng puso na wala sa kalooban ng Diyos. Lost, confused, restless. Hindi ka makakilos ng buo kasi wala ka sa tamang karera. Balang araw, magkakaroon ka ng regret. Maraming tumatanda na may tanong sa puso. Paano kaya kung sinunod ko si Lord noon? Paano kung di ako tumigil? Ano kaya kung di ko iniwan ang calling ko? Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Fight the good fight. Bakit? Kasi sa totoo lang, hindi madaling maging Kristiyano. May mga araw na parang ang bigat, di mo maramdaman si Lord. Naghihintay ka ng sagot sa panalangin. O kaya, tinraidor ka ng mga taong inaasahan mong tutulong sana sa'yo. Pero mga kapatid, dito nasusubok kung lalaban ka pa rin. Fight the good fight. Dito mo masasabing, Lord, kahit mahirap, susunod pa rin ako. Lord, kahit masakit, kakapit pa rin ako. Alalahanin mo ito, kung hindi tayo lalaban sa tama, baka sa maling laban tayo matalo. Ano ibig ko sabihin? Lalaban ka sa opinyon ng tao kaysa sa salita ng Diyos.
Halimbawa, may nambash o nagkalat ng chismis sa'yo sa church. Siniraan ka at ang unang instinct mo, lumaban. Mag-post sa social media, magparinig. Pero naalala mo, sinabi ng Panginoong Hesus, ibigin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin mo ang umuusig sa'yo. Ang hirap, di ba? Pero yun ang mabuting laban. Lalaban ka hindi para gumante, kundi lalaban ka para magpatawad. That's what it means to fight the good fight. Yung iba, ang maling laban nila, yung nakikipaglaban para mapansin. Hindi para maglingkod. Ito yung akala mo, naglilingkod ka pero ang totoo, gusto mo lang palakpakan ka o pansinin ka. Kaya lahat ng ginagawa mo, pinapakita mo para i-approve ng ibang tao. Ito yung ginagawa mo, ang ministry, pero ang motivation mo ay validation, hindi devotion. Halimbawa, naglilid ka ng praise and worship at pagkatapos ng service, walang nag-comment, walang nag-message na ang ganda ng boses mo, kapatid. Walang nag-post ng highlights mo sa Instagram. Anong mararamdaman mo? Naiinis ka, na-discourage ka. At ang tanong mo sa sarili, may saysay pa ba itong ginagawa ko? Pero kapatid, tanongin mo rin, kanino ba talaga ako kumakanta? Para ba to kay Lord o para mapansin ng tao? Kaya nga, ito yung paalala sa atin sa Mateo 6:1. Tiyakin ninyong hindi para mapuri ng tao ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganoon ang ginawa ninyo, wala na kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Grabe, di ba? Kung ang motibo mo ay para sa spotlight, wala kang reward kay Lord. O kaya, nag-preach ka para lang mapahanga ang iba sa nalalaman mo. O kaya nag-post ka ng devotion pero deep inside gusto mo lang may magsabi sa'yo na ang ganda ng conversation time mo, kapatid. Ang lalim, hanga ako sa'yo. O kaya sumama ka sa mission outreach pero nag-selfie ka kaagad at nag-post na wala namang masama sa pag-share ng ginagawa natin. Pero kapag yun na ang dahilan mo para maglingkod, delikado na yan, kaibigan. Lumalaban ka sa maling laban. So, ang tanong, paano natin malalaman kung lumalaban tayo para maglingkod at hindi para mapansin? Tanungin mo yung sarili. Kung walang makakita, gagawin ko pa rin ba ito? Kung walang mag-comment ng thank you o walang maka-appreciate, gagawin ko pa rin ba ito? Kung si Lord lang ang makakaalam ng ginawa ko, enough na ba yon? Kung ang sagot mo ay oo, then you're fighting the good fight. You're serving, not performing. Kapatid, fight the good fight. Hindi para mapansin, kundi para maglingkod. At sa dulo, ang pinakamasarap marinig ay hindi yung ang galing mo na sinabi ng tao, kundi ang masarap marinig ay yung sinabi ni Lord, well done, good and faithful servant. That's how you finish well. Now, tandaan mo kaibigan, kapag lumaban ka sa mabuting laban, makikita mo ang bunga. Hindi ka man exempted sa problema, pero may kapayapaan ka. Hindi ka man sikat sa mga tao, pero ang mahalaga, kilala ka ni Lord. Hindi man perfect ang buhay mo, pero meron kang purpose na hindi kayang nakawin ng kahit sino. Kaya tanong, para sa iyo kaibigan, kanino ka lumalaban ngayon? Ang laban mo ba ay laban para sa Panginoon o para lang sa sariling agenda? Kaya nga, lumaban ka, huwag ka susuko. Kung pagod ka na, lumapit ka kay Lord. Hindi ka nag-iisa. Andito kami. Mag-type ka ng join sa comment section. O mag-register ka sa online discipleship group. Andyan ang link sa description. Magpalakasan tayo. Andito lang kami. At higit sa lahat, nandyan ang Diyos na kasama mo sa laban. Don't just fight any fight. Fight the good fight. At kapag ginawa mo yan, makakapag-finish well ka. May mga taong maganda ang simula pero hindi nagtapos na maayos. Hindi dahil hindi sila tinawag. Hindi dahil sa hindi sila ginamit. Pero ang problema, hindi sila lumaban hanggang dulo. Halimbawa si Jonah, nagsimula ng maganda. Hinirang siyang propeta ng Diyos. Pero nasayang kasi nagtapos siya sa galit. Sabi sa Jonas 4:1, nainis si Jonas at ito'y ikinagalit niya. Si Jonah, propeta ng Diyos, tinawag para maghatid ng mensahe ng pagsisisi sa Nineveh. At alam mo, nang sumunod siya, nagkaroon ng revival. Buong lungsod nagsisi. Grabe. Pero imbis na matuwa, nagalit siya. Bakit? Kasi kinaawaan ng Diyos
ang mga makasalanang taga-Nineve. At anong ginawa ni Jonah? Umalis. Umupo mag-isa, nagreklamo, nagtampo kay Lord. Pinalitan ng galit ang puso niya. At ang huling larawan na nakita natin sa kanya sa Biblia, nagmumukmok sa ilalim ng isang tuyong halaman. Ang ganda na simula niya, tinawag siya, ginamit siya, pero dahil sa galit, hindi siya nagtapos na maayos. Kaya nga, tanong natin, may galit ka ba sa puso mo? Na unti-unting pumipigil sa pananampalataya mo? Galit sa pamilya? Galit sa sarili? Galit sa Diyos? Kapatid, fight the good fight. Labanan mo ang galit bago ka lamunin nito. Si Saul, tinawag din ng Diyos. Ang ganda simula, pero nagtapos lang sa inggit. Sabi sa 1 Samuel 10:9, pagkatapos ay binigyan siya ng bagong puso ng Diyos. Si Saul, unang hari ng Israel, tinawag, pinili, inanoint ni Samuel. Grabe, powerful ang simula niya, nagpropesiya pa nga siya, akalain mo yon. Pero nung dumating si David, mas bata, mas matapang, mas sikat, doon siya bumigay. Hindi siya natuwa, kundi nainggit siya. Hinabol niya si David para patayin, hanggang sa huli, namatay din siya. Tinawag siya, binigyan siya ng bagong puso, ayon doon sa talatang binasa natin. Pero hindi siya nagtapos ng maayos dahil kinain siya ng inggit. Alam mo si Solomon, ang ganda ng simula, pero kinain siya ng lust o pagnanasa. Sabi sa 1 King 11:1-2, umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Paraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo at Heteo. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Yahweh, ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Grabe, ang ganda na simula ni Solomon, anak ni David, pinakamatalino sa lahat, nakakilala sa Panginoon, nagtayo ng templo. Pero ano naging dahilan ng pagbagsak niya? Babae, lust. Hindi lang siya nadapa, kundi lumayo siya sa Diyos. Ang puso niya nahati at ang taong dating puspos ng karunungan, nagtapos sa kadiliman. Kapatid, hindi mo kailangan ng 1,000 babae o lalaki para masira. Minsan, isang website lang, isang chat lang, isang sikretong habit lang. Sapat na yan para malayo ka sa Diyos. Kaya nga sabi sa Mateo 5:28, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalo niya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Grabe, di ba? Hindi mo kailangan makipagtalik, kundi sa isip pa lang, puso pa lang, kasalanan na. At maaaring ito maging dahilan upang hindi ka makapagtapos ng maayos. Pero kaibigan, ito yung good news. Hindi ka kailangan manatiling talunan. Ang tanong ko, papayag ka ba na ang lust ang sumira sa buhay mo? Papayag ka ba hindi ka makapagtapos ng maayos dahil lang sa isang kasalanan na tinatago mo? You don't have to. Kasi may pag-asa. Ang Panginoong Yesus ay makapangyarihan para palayain ka. Sabi sa Ephesians 6:11-12, isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Makipaglaban kayo, hindi laban sa tao, kundi laban sa masasamang espiritu. Kaibigan, this is war. Ito ay isang digmaan. At kapag binabaril ka na ng kalaban, hindi ka pwedeng tumayo lang. Lumaban ka. Fight the good fight. Si Jonah, nilabanan ang habag ni Lord para sa ibang tao. Si Saul, nilabanan ang calling ng iba. Si Solomon naman, nilabanan ang utos at pagsamba sa Diyos kapalit ng kanyang pagnanasa sa mga babae. Si Solomon, nilabanan ng exclusive devotion niya sa Diyos. Kapatid, baka galit na ang lumalaban para sa iyo. O kaya inggit na ang nagpapatakbo sa iyo. O alipin ka ng lust o pagnanasa sa babae. At kapag hindi mo nilabanan yan ngayon, baka yan pa ang maging dahilan ng hindi mo pagtatapos na maayos. Ibigan, gusto mo ba magtapos na may ngiti sa labi at hindi may galit sa puso? Gusto mo ba marinig ang mga salitang, well done, good and faithful servant? Kung gusto mo yan, lumaban ka ngayon. Labanan mo ang galit, ang inggit, ang tukso, ang takot, at manatiling tapat sa Panginoong Yesus.
That's how you finish well. May mag-asawang missionary na matagal na naglilingkod sa ibang bansa. Hindi madali ang buhay nila roon. Malayo sa pamilya, kakaiba yung kultura, at halos araw-araw may hamon. Pero nagpatuloy sila, dala ang apoy at passion ng pagtawag ng Diyos. Pero dumating ang hindi inaasahan. Nagkasakit ang isa sa kanilang mga anak. Ginawa nila lahat, nagdasal, nagpa-ospital, humingi ng tulong, pero kinuha pa rin ng Panginoon ang anak nila sa isang banyagan lupa kung saan kakaunti lang ang nakakakilala sa kanila. Doon nila nilibing yung kanilang mahal na anak. Ang sakit nito, ang lungkot. Ang tanong na, bakit Lord, hindi nila naitago? Pwede naman silang umuwi. Pwede naman silang magsabi kay Lord na hanggang dito na lang ako, Lord. Pero hindi nila ginawa. Imbis na lumayo, mas lalo silang lumapit. Imbis na bitawan ang calling nila, mas lalo nilang niyakap ang mga pangako ng Diyos. Araw-araw nilang piniling magtiwala kahit masakit. Pinili nilang manatili sa lugar kung saan sila tinanim ni Lord. Hindi dahil madali, kundi dahil alam nilang si Lord pa rin ang kasama nila sa gitna ng sakit. At ngayon, ginagamit ng Diyos ang kanilang kwento para palakasin ng iba. Yung lugar na pinili nilang hindi iwanan, naging lupa ng pag-asa para sa maraming tao. Maraming nakakilala sa Diyos sa pamamagitan nila. Kaibigan, minsan yung fight the good fight, hindi lang sigawan o labanan. Minsan, yun yung pagpili na magpatuloy kahit hindi mo naiintindihan ang lahat. Lord, kahit hindi ko maintindihan, magtitiwala ako. At kung ikaw man ngayon ay nasa kalagitnaan ng tanong, sakit o kawalan, tandaan mo, hindi sayang ang pananampalataya mo. Hindi mo kailangan mag-isa sa laban. Nandyan si Lord, kakampi mo siya. Laban mo rin ang laban niya. So, paano ba tayo makakapagtapos ng maayos sa ating takbuhin? Una, fight the good fight. Pangalawa, finish the race. Balikan natin yung 2 Timothy 4:7. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Kaibigan, gusto kita tanungin, ilang bagay na ba ang nasimulan mo pero hindi mo tinapos? Sabi ni Pablo, natapos ko na ang aking takbuhin. Grabe, hindi lang siya tumakbo, kundi tinapos niya yung kanyang takbuhin. Maaaring may mga plano tayong ginawa dati. Kaya lang, naiwan na lang sa journal natin yon at hindi na napagpatuloy. Maaaring may pangako tayong binitawan pero hindi natin tinupad. Maaaring may commitment tayo sa Diyos pero nang mahirapan, tumiwalag tayo. At ang masakit nito, minsan, gusto natin ng credit sa nasimulan natin kahit hindi naman natin ito natapos. Ako dati, nagdi-disciple ako. Dati, nagbabahagi ako ng gospel. Ako dati, laging nasa prayer meeting. Ako dati, active ako sa campus ministry. Ako dati, nagbabahagi ako ng gospel sa kung sino-sino. Ako dati, grabe akong magmahal kay Lord. Pero kaibigan, ang tanong, ano na ang ginagawa mo ngayon? Hindi sapat ang ako dati. Hindi tatanungin ng Diyos kung nag-start ka na ba. Hindi. Ang tatanungin niya, tinapos mo ba ang takbuhin mo? Kaibigan, sa langit, hindi ka bibigyan ng reward dahil nag-effort ka sa simula. Kundi, ang sabi sa Bible, ay merong crown para sa mga nagtapos ng kanilang takbuhin. Hindi para sa mga nag-umpisa lang, pero hindi nagpatuloy. Kaibigan, finish the race. Kaya nga, huwag tayo makontento sa past glory. Hindi mahalaga kung dati, ikaw ang pinakamasipag sa church. Kung ngayon, nawawala ka na sa laban. Hindi mahalaga kung dati, ikaw yung pinaka-bold mag-share ng gospel. Kung ngayon, pinipili mo, manahimik na lang. Hindi mahalaga kung ikaw dati ay on fire sa worship. Kung ngayon, wala na yung alab sa puso mo. Kaya nga, magsimula ka muli, kaibigan. Tapusin mo. Kung iniwan mo man, balikan mo. Kung huminto ka man, tumakbo ka muli. Kung matumba ka man, bumangon ka. Hindi pa huli ang lahat. Kaibigan, finish the race, finish well. Pwede mong muling ipagpatuloy ang discipleship. Pwede mong muling buksan ang Biblia mo. Mag-conversation time ka. Pwede kang muling manalangin, muling sumamba, muling tumayo sa calling mo. Let your life be known not by how you started, but how you finished. Parang estudyanteng nagsusumite ng incomplete project
At sinasabi, ginawa ko naman kahit papaano, dapat may grade pa rin. Pero kung tayo kaya, yung employer o may-ari ng isang kumpanya, tapos kalahati lang ang trabaho ng empleyado mo, papayag ka bang buong sweldo ang ibayad mo? Siyempre hindi. Dahil ang mas mahalaga sa atin ay kung ano ang tinapos, hindi ang kung anong sinimulan. Kaya na simula ngayong 2025, magdesisyon tayo na tapusin natin ang ating sinimulan, lalo na sa spiritual life natin. Hindi na tayo mag-aalinlangan. Hindi na tayo 50-50 lang ang binibigay sa Diyos. Hindi na tayo magko-compromise. Hindi na tayo tatanggap ng okay na yan na attitude sa paglilingkod sa Diyos. Kundi, ibibigay na natin yung ating best. Bakit? Dahil ang Panginoong Yesus ay binigay din niya yung kanyang best, yung kanyang buong buhay. Na-realize ko, ang church, parang relay race. Kapag ako na ang susunod na tatakbo, tapos hindi mo inabot yung baton, hindi ako makakatakbo. Tama ba? Nahahadlangan yung dapat sanang nagawa ko na. Dahil may isa na hindi tinapos yung kanyang takbuhin. Marami sana mga tao nakapaligid sa'yo ang naligtas na bago ang buhay. Nag-disciple na din sana. Nag-multiply na sana. Kaya lang hindi natin tinapos yung takbuhin natin. Kaya nga napakahalaga kaibigan, tapusin mo ang sinimulan mo. At kung may sinabi kang gagawin, panindigan mo. Ang oo ay oo talaga. Ang hindi ay hindi talaga. Walang palusot. Walang bahala na, kundi yayakapin mo ang responsibility at accountability. Kaibigan, may mga ministry ka bang sinimulan pero iniwan? Finish the race. May mga pangakong binitawan mo sa Diyos nung broken ka pero kinalimutan mo? Finish the race. May mga tao bang umaasa sa iyo pero iniwanan mo? Finish the race. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Pwede mong ipagpatuloy, pwede mong tapusin. Kaibigan, simulan mo maging finisher, hindi lang starter. Hindi lang good intention Christian. Kung hindi, finisher. Faithful, reliable, committed. At sa dulo ng buhay mo, masasabi mo rin, gaya ni Pablo, natapos ko na ang aking takbuhin. Let your life be defined as a finisher. Finisher sa trabaho, finisher sa pamilya, finisher sa paglilingkod, finisher sa commitment sa Panginoong Yesus. Hindi lang panimula, kundi hanggang dulo. Maaaring tinatanong mo, paano ko ba tatapusin yung aking takbuhin? Kapatid, una, wag mo isiping naka-arrive ka na. Sabi nga ni Pablo sa Filipos 3:13, mga kapatid, di ko pa inaring naabot ko na. Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Sabi niya, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ang ibig sabihin ay hindi siya kampante, hindi siya nag-relax. Kahit maraming church na siyang naitayo, kahit libo-libo na ang nadala niya sa Panginoon, kahit may mga leaders na siyang na-disciple tulad ni Timothy at Titus, hindi siya huminto. Kaya kaibigan, kung gusto mo makatapos ng mabuti, huwag mo isipin na nakarating ka na. Huwag kang magalit pag sinabi sa iyong kailangan mo lumago. Sabi sa Galatians 6:3, for if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Ganon din sa 1 Corinthians 10:12. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Minsan kasi dahil may nagawa na tayo para kay Lord, nagiging kampante na tayo. Akala natin okay na tayo. Hindi na kailangan pa lumago. Para sa'yo, iniisip mo, mature ka na at hindi mo na kailangan lumago. Alam mo, kung nagagalit ka kapag meron nagsabi sa'yo na kailangan mo lumago, ay patunay yan na kailangan mo talaga lumago. Alam mo, habang tumatanda ako, mas lalo ko nakikita ang pangangailangan ko lumago. Habang mas nakikilala ko ang Panginoon, nakikita ko kung gaano siya kabanal at nakikita ko kung gaano ako karumi. At kailangan ko lumago araw-araw. Wala itong katapusan, kaibigan. Kailangan ko ang aking D-group, kailangan ko mag-aral ng salita ng Diyos, kailangan ko sumamba at marami pang iba. Kaya huwag ka tumigil sa paghabol sa Diyos. Kahit matagal ka na sa church, kahit leader ka na, keep pursuing Jesus. Finish the race. Araw-araw, hanapin mo pa rin ang presensya niya. Tignan mo ang iyong sariling takbuhin, hindi ang takbuhin ng ibang tao. Maging tapat ka sa maliit man o malaki. Minsan gusto natin yung malakasan agad, malakihang venue na preaching, conference, spotlight. Pero kung hindi tayo tapat sa tahimik na pananalangin, sa simpleng paggawa ng journal,
sa ating conversation time para masunod natin ang sinasabi ng Diyos sa atin araw-araw. Paano tayo pagkakatiwalaan ni Lord sa mas mabigat na calling? Kung tinatamad tayo sa pakikipag-usap natin sa Kanya, paano natin masasabi na hindi tayo tatamarin na makasama siya sa langit at humawak ng bagong responsibility? Kaya tapusin mo yung discipleship mo, tapusin mo yung calling mo, tapusin mo ang training mo, tapusin mo ang mga pangako mo sa Panginoon. Hindi ka niligtas ni Lord para lang magsimula. Niligtas ka niya para tumakbo at tapusin ang takbuhin. Huwag kang manatili sa sakit ng nakaraan. Isipin mo si Pablo, grabe ang pinagdaanan niya. Binugbog, binato, hanggang akala ng tao patay na siya. Kinulong, inakusahan ng mali, tinalikuran ng mga dating kaibigan sa ministry. Kung siya ay naging bitter, nagalit o nagtampo sa Diyos, nako, hindi makakarating sa atin yung kaligtasan. Pero anong ginawa niya? Hindi siya tumigil. Hindi siya naging prisoner of pain. Hindi niya pinayagang ang sakit ng kahapon ang maging hadlang ng pagtupad ng hinaharap niya. Kaibigan, nasaktan ka ba? Iniwan? Kinalimutan? Oo, lahat tayo nasaktan sa ministry, sa pamilya, sa kaibigan, sa church, sa D-group, at minsan masakit kasi galing sa mga taong dapat sana'y kasama natin sa laban. Pero kapatid, pakinggan mo ito. Kung hahayaan mo ang sugat ng kahapon ang humawak sa iyo ngayon, panalo na ang kaaway natin, si Taning. Kaya tingnan mo, sabi ni Pablo, Filipos 3:13, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Kaya kapatid, bitawan mo na yung pait. Hindi mo kailangan kalimutan yung nangyari, pero pwede mong piliing wag nang manatili doon. Hindi mo kontrolado ang ginawa nila sa'yo, pero kontrolado mo kung anong response mo ngayon. Magtitiwala ka ba at susunod sa Diyos? O mananatili ka na lang na nagmumukmok sa mga nangyayari sa'yo? Huwag kang mag-focus sa kabiguan mo. Si Pablo din, may mga kabiguan dinaanan. Pinuntahan niya ang ilang lugar, pero hindi naman siya tinanggap doon. May mga kasama siya, bumitaw. May mga panalangin siya, hindi naman agad sinagot. Pero ano sabi niya? Natapos ko na ang aking takbuhin. Ibig sabihin, hindi hadlang ang pagkabigo. Kasi magiging failure ka lang kung titigil ka na. Kaya kaibigan, finish the race. May sinimulan ka ba para kay Lord na hindi nagtagumpay? May discipleship ka ba na nauwi sa wala? May pangarap ka ba na hindi natupad kahit pinag-pray mo ng buong puso? Kapatid, bangon. Hindi pa tapos ang laban. Hindi ka pa tapos gamitin ni Lord. Sabi sa Kawikaan 24:16, sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman. Kaibigan, bangon. Let go of the hurt. Let go of the failure. Let go of the regret. Tumakbo ka ulit. Tapusin mo ang takbuhin mo. Dahil sa dulo, hindi tatanungin ni Lord kung ilang beses kang nadapa. Tatanungin niya, tumayo ka ba ulit? At tinapos mo ang takbuhin mo. Noong 1968 Olympics sa Mexico City, isa sa mga sumali sa marathon ay si John Stephen Akhwari mula sa Tanzania. Mabilis siya, champion at Olympian. Pero sa araw ng marathon, may hindi inaasahan nangyari. Dahil sa mataas na altitude ng Mexico, nag-cramps yung binti niya at habang tumatakbo, nadapa siya, dislocated yung tuhod, sugatan ang balikat, duguan ng binti. Now, ang tanong, tumigil ba siya? Hindi. Kahit hirap, kahit pilay, kahit halos wala ng lakas, tumakbo pa rin siya. Tinapos niya ang karera. Alam mo, narating niya stadium, halos 1 oras, matapos yung mga nanalo. Madilim na. Kaunti na lang yung tao. Wala na yung nagbo-broadcast. Wala na ang cheering squad. Pero nung makita siyang papasok, sugatan at lumpo, nagpahalakpakan ang lahat ng naiwan doon. Dahil alam nila, may karangalang dapat ibigay sa isang taong hindi sumuko. Tinanong siya pagkatapos, bakit hindi ka tumigil? Sugatan ka na. Huli ka na din. Wala na ding mangyayari kahit matapos pa yung takbuhin. Wala na ring manonood sa'yo. Alam mo, sagot niya, hindi ako pinadala ng bansa ko na may 5,000 milya ang layo para lang simulan ang karera. Kundi, pinadala nila ako para tapusin ito. Kapatid, ganun din ang tawag ng Diyos sa iyo. Hindi ka niligtas ng Diyos para lang magsimula. Tinawag ka niya para tapusin mo ang takbuhin. Hindi mahalaga kung mabilis ka nung umpisa. Hindi mahalaga kung nauna ka sa mga matatagal na. Ang mahalaga ay tinapos mo ba? Hindi ka ba tumigil?
Kaibigan, tapusin mo calling mo. Tapusin mo yung commitment mo. Tapusin mo yung discipleship mo. Tapusin mo yung takbuhin ng pananampalataya mo. Duguan ka man, pilay ka man, iniwan ka man, huwag ka titigil, huwag ka aatras. Finish the race. So, paano ba tayo makakapagtapos na maayos sa ating takbuhin? Una, fight the good fight. Pangalawa, finish the race. At pangatlo, keep the faith. 2 Timothy 4:7, iningatan ko ang pananampalataya. Kaibigan, sa lahat ng laban, sa lahat ng pagtakbo, ang mahalaga sa bandang huli ay ang pananatili, katapatan at pagtitiwala sa Panginoong Hesus hanggang dulo. Noong 1964 Olympics, halos wala nakakilala kay Billy Mills. Hindi siya expected manalo. Hindi nga siya inaasahang makapasok sa top 10. Pero ano nangyari? Nanalo siya. At hindi lang basta nanalo na-break niya pa yung world record. Pero ito yung tanong, mas mahalaga ba ang Olympic gold kaysa corona mula sa Diyos? Ano sabi ni Pablo sa susunod na talata, 2 Timothy 4:8, nakahanda na para sa akin ang corona ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagpapakita. Kaibigan, ang pinakamahalagang karera sa buhay ay spiritual. Hindi ito sprint, ito ay marathon. Hindi ito tungkol sa bilis, kundi sa katapatan hanggang dulo. Hindi ito para sa pansamantalang medalya, kundi para sa walang hanggang gantimpala. Ano ibig sabihin ng iningatan ko yung pananampalataya? Ibig sabihin, pinanghawakan ko ang Panginoong Hesus kahit hindi ko siya minsan naiintindihan. Hindi ko binitawan ang salita niya kahit ang dami kong tanong. Hindi ako bumitaw sa calling ko kahit dumaan ako sa apoy. Sumunod ako kahit walang papuri, kahit walang spotlight. Marahil tinatanong mo kung ano ba itsura ng pananampalatayang hindi binitawan. Alam mo, ito yung kahit iniwan ka ng lahat, kay Lord ka pa rin kumapit. Yung kahit may mga panalangin na hindi nasasagot, sumasamba ka pa rin. Yung kahit may temptation, sinisigaw mo pa rin sa puso mo, Lord, ikaw lang. Kaibigan, keep the faith. May naghihintay na gantimpala. Hindi ito likes, hindi ito promotions, hindi ito applause ng tao. Ang naghihintay sa iyo ay corona ng katuwiran. At hindi lang ito para kay Pablo. Ito ay para sa lahat na naghintay, nagtiis, at hindi bumitaw. Kaibigan, napakaraming pwedeng mang-agaw ng pananampalataya mo. Tama ba? Pera, pressure ng mundo, pleasure, kabiguan, comparison, compromise. Pero at the end of the day, iisa ang tanong, iningatan mo ba ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus? Kapatid, baka sinasabi mo sa sarili mo, gusto ko naman manatiling tapat, gusto ko panindigan yung pananampalataya ko, pero ang tanong, paano? Sabi sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kung gusto mo manatili ang pananampalataya mo, kailangan mong marinig araw-araw ang tinig ng Diyos. Saan mo siya maririnig ng malinaw? Saan pa kundi sa kanyang salita? Ang salita ng Diyos ay love letter niya para sa iyo. Tanungin kita, na in love ka na ba? Nakatanggap ka na ba ng love letter noon? Ako, naranasan ko na to. Ito yung ginawa ko. Binasa ko ito ng mabagal. May pag-unawa. Iniintindi ko talaga. Binabalik-balikan ko ito. Binasa ko ng paulit-ulit. May mga linya ako minemorya. May mga salitang ina-underline ko. At higit sa lahat, iniingat-ingatan ko ito. Bakit? Kasi mahalaga sa akin. Kaibigan, ganito din tayo dapat sa salita ng Diyos. At ang reason, kaya gusto ko maging culture natin yung ating conversation time kay Lord, para lumago yung ating pagmamahal sa Kanya at lumago yung ating pananampalataya sa Kanya. Kung gusto mo panatilihin ang pananampalataya mo, dapat mong mahalin ang salita ng Diyos. Hindi lang basta basahin, hindi lang basta i-post mo sa social media, kundi papahalagahan mo talaga ito. Isusulat mo, gagawa ka ng journal. Ituturing mo ito bilang personal na sulat ng Diyos para sa puso mo. So, paano mo mapanatili ang pananampalataya? Alamin mo kung anong pinaniniwalaan mo. Hindi sapat na sabi nila, ganito raw eh. No, hindi ka magbabase sa sinabi ng iba. Kailangan mo muna i-verify ito sa salita ng Diyos. Dapat alam mo ito ng personal kung tama o mali.
Pagtiwalaan mo ng buo ang Biblia. Gawin mo lifestyle ang pakikinig sa Diyos, bukod pa sa conversation time mo. Pati na rin sa preaching, sa Disciple Maker Launchpad tuwing Monday, sa Wednesday equipping, sa intercessory natin pag Thursday at iba pa. Gawin mong kayamanan ang mga salita ng Diyos. Kapatid, kung gusto mo manatili sa pananampalataya, manatili ka sa salita ng Diyos. Kung ang fuel ng kotse, gasolina, ang fuel ng pananampalataya mo ay salita ng Diyos. Kung ubos ang Word of God, manghihina ka, madadapa ka, mawawala ka sa direksyon. Pero kung puspos ka ng Word of God, mananatili ka sa daan hanggang sa dulo. Kaibigan, feed your faith. Sabi sa Matthew 4:4, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi sapat ang kanin, ulam o kape. Ang tunay na buhay ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Ang faith mo ay kailangan busugin. Hindi pwedeng patikim-tikim lang sa salita ng Diyos. Dapat full meal, araw-araw, consistent. Kaibigan, gusto mo ba lumago sa pananampalataya? Lahat yan nagsisimula sa desire. Ang tanong, gusto mo ba talaga lumago? Gusto mo ba mas makilala si Lord? Gusto mo ba maging matatag kahit may unos? Kung oo, then feed your faith. Sabi ni Pablo, this one thing I do. Iisa ang focus niya. Hindi sabay-sabay, hindi pa iba-iba. Single-minded. Determined. Kaya nga, gawin mo rin ito, kaibigan. This one thing I do. I will grow. I will feed my faith. I will keep believing kahit anong mangyari. Then, share your faith. Hindi mo lang pakakainin ang pananampalataya mo, kundi ibabahagi mo din. Kaibigan, kung gusto mo manatiling tapat sa pananampalataya mo, huwag mo ito itago. Ibahagi mo ito. Tandaan mo ito. Anyone who does not give their faith away will eventually lose it. Ang pananampalatayang hindi binabahagi ay parang apoy na tinatakpan, unti-unting mamamatay. Pero ang pananampalatayang binabahagi, sinusugal, isinisigaw sa iba, lalong tumitibay. Pero ang tanong, paano nakakatulong ang pagbabahagi ng pananampalataya sa pagpapanatili nito? Kasi halimbawa, natatakot ka ibahagi ang salita ng Diyos. Alam mo, ito yung magtutulak sa'yo na mas magtiwala sa Diyos. Kapag kinakabahan tayong magsalita, mas nagdarasal tayo, tama ba? Kapag wala tayong confidence, luluhod tayo sa panalangin. Mas umaasa tayo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Kapag may mga tanong sa atin na di natin alam, naghahanap tayo ng sagot sa salita ng Diyos. Kaya mas lumalalim ang pag-unawa natin. Kapag may isa tayong kaluluwa na nadala sa Panginoong Hesus, naku, parang nag-aapoy yung puso natin na gusto pa nating mas marami pa makakilala sa Kanya. Kaya nga, ang pagbabahagi ng pananampalataya ang magpapalago sa iyo. Kapatid, sinong inaasaan ni Lord na makarinig ng mabuting balita sa pamamagitan mo? Hindi mo kailangan maging preacher. Hindi mo kailangan kumpleto sa sagot. Kailangan mo lang maging tapat. Ikwento mo lang ang Panginoong Hesus. Ikwento mo lang ang ginawa niya sa iyo. Ikwento mo lang kung paano kanya binago at patuloy na binabago. Si David at ang kanyang asawang si Seba ay parehong committed sa Panginoong Hesus. Noong 1921, tinawag sila ng Diyos sa Africa upang magmisyon sa isang lugar na hindi pa nararating ng Ebanghelyo. Grabe ang hirap, mainit, mahirap ang kalagayan at sarado ang mga tao sa gospel. Hindi sila pinapansin, pero naglingkod sila ng buong puso. Sa gitna ng lahat ng ito, nagkaanak sila ng dalawa. Pero habang nanganganak si Seba sa kanilang pangalawang anak na babae, namatay siya. At ang sanggol, si Agi, ay masyadong mahina naman para bumiyahe, kaya iniwan nila. Alam mo, sa sobrang lungkot, panghihina ng loob, at damdaming nabigo, tumigil si David. Umalis siya sa Africa, iniwan niya si Agi at dinala yung panganay pabalik ng Sweden. Binitawan niya yung kanyang pananampalataya. Naniwala siyang failure siya at iniwan niya ang Diyos. Lumaki si Agi na inampun ng mag-asawang missionary at pinalaki sa Amerika. Habang lumalaki siya, lumalim ang pagkakaunawa niya sa pananampalataya. At isang araw, gumising siya na may panawagan sa puso na hanapin yung kanyang ama. Pagdating niya sa Sweden, nakita niya si David, matanda na, mahina, nakahiga at puro bote ng alak sa paligid. Wala nang pag-asa, wasak yung buhay.
At nasabi ni David, wala akong kwenta, iniwan ako ng Diyos, nagkamali ako. Pero alam mo, sagot ni Agi, Tay, mahal kita, pinapatawad kita. At si Lord, mahal ka pa rin, hindi ka niya iniwan. At sinabi ni Agi, alam mo ba kung anong nangyari sa batang nilapit mo sa Panginoong Yesus? Nagulat si David, hindi niya alam. Sabi ni Agi, yung batang yon naging pastor, naging evangelist, at ngayon, libo-libo ang dinadala niya sa Panginoong Yesus. Nagtatayo siya ng mga simbahan sa buong Africa. At doon tumulo yung luha ni David. Sa mga sandaling yon, nagsisi siya at bumalik siya sa Diyos. At sa natitirang 6 na buwan ng kanyang buhay, binigay niya yung buong puso niya kay Lord. Hindi siya namatay bilang talunan. Namatay siya bilang isang taong tinapos ang kanyang takbuhin. Kaibigan, finish well. It's not how you start, it's how you finish. Maring nasaktan ka, maring bumitaw ka, maring inakala mo wala ka na silbi sa kaharian ng Diyos. Pero kapatid, hanggat humihinga ka, may takbuhin ka pa rin. At may biyaya si Lord, may grace si Lord para sa'yo. Para makabalik ka at matapos mo ito na may pananampalataya. Kaibigan, finish your race. Keep the faith. Walang taong sobrang layo na hindi kayang ibalik ni Lord. Walang kwento na hindi na pwedeng baguhin ng Diyos. Kaibigan, tayo. Bumalik ka, tapusin mo. At sa dulo, maririnig mo rin ang pinakamagandang salita sa buong buhay mo. Well done, good and faithful servant. You kept the faith, you finished well. Kaibigan, anong pwede mong gawin ngayon para maihanda ang sarili mo para tapusin ang takbuhin? Siguro kailangan mo suriin ang puso mo. Mahal ko ba talaga ang Diyos? Paano ko pinapakita sa Kanya sa pamamagitan ng aksyon at hindi lang salita yung aking pagmamahal? O kaya ba kailangan mo maging mas tapat sa trabaho mo? O baka kailangan mo seryosohin ang pag-disciple sa anak mo sa Panginoon? O baka kailangan mo magmahal ng tapat bilang asawa kahit sa tingin mo hindi siya karapat-dapat? O baka kailangan mo mag-share sa isang tao? Kapatid, sa lahat na narinig mo ngayon, isa lang ang pinaka-importanting tanong. Naniniwala ka ba talaga sa Panginoong Yesus? Hindi lang bilang isang kilalang tao sa Bible. Hindi lang bilang isang inspirasyon, kundi bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Ito ang simula ng pagtatapos mo ng maayos. Ang tunay na pananampalataya sa Panginoong Yesus. Walang sino man ang makakatapos ng takbuhin kung hindi pa siya nagsisimula sa tamang landas. At si Jesus ang landas. Sabi niya, John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya ngayon, kung naramdaman mo, tinatawag ka niya, huwag mo nang palampasin ito, kaibigan. Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo ito sa Kanya, Panginoong Yesus, nananampalataya ako na Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Patawarin mo po ako. Linisin mo ako. Baguhin mo po ako. Simula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Turuan mo ako mabuhay para sa iyo at tapusin ang aking takbuhin ng may pananampalataya. Salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaibigan, kung pinanalangin mo ito sa puso, welcome sa family ng Diyos. Ngayon, ang simula ng bagong lakad mo kasama niya. Keep walking. Keep the faith. Finish well. Dahil kasama mo si Lord sa bawat hakbang. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Bahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain.
Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, iwan ko ito sa inyo. Success in the eyes of God is not about how much you've accomplished, but how faithful you remain until the end. Kaibigan, finish well. Paano? Fight the good fight. Ang buhay ay isang laban. Hindi laban sa tao, kundi laban sa kasalanan, laban sa sarili, laban sa mga patibong ng kaaway. Lumaban ka pero sa tamang laban. Huwag mo sayangin ang lakas sa galit, pride o gawin ng mundo, kundi lumaban ka para sa layunin ng Diyos. Pangalawa, finish the race. Hindi mahalaga kung gaano ka kabilis nung simula. Ang mahalaga, nagtapos ka. Maaring nadapa ka, maaring lumis ka ng landas, pero habang may hininga ka pa, pwede ka pang tumakbo muli. Huwag ka huminto, huwag ka sumuko. Tumakbo ka hanggang dulo. Pangatlo, keep the faith. Ang pananampalataya hindi basta-basta nananatili. Kailangan itong alagaan. Kumain ka ng salita ng Diyos. Isabuhay ito araw-araw. Ibahagi sa iba. Manatiling tapat kahit sa gitna ng mga tanong. Tandaan mo, kapatid, you were not called just to start, you were called to finish well.